Sa mga susunod na linggo, pag-uusapan natin ang lahat ng kailangang malaman ninyo tungkol sa ating labor law. Kaya mag-follow na kayo. Attorney G, ano ang iba't ibang uri ng empleyado ayon sa ating labor law? Kung employment status ang pagbabasehan mo, mayroon tayong 6 na uri ng empleyado. Una, kapag isang regular employee kayo, isang permanenteng empleyado kayo na gumagawa ng isang trabaho na pasok sa pangangailangan talaga ng employer ninyo. Halimbawa, kung isang panadero kayo na nagtatrabaho sa isang panaderya mismo. Pangalawa, kapag isang probationary employee naman kayo, gumagawa rin kayo ng isang trabaho na pasok rin talaga sa pangangailangan ng employer ninyo. Ngunit wala pa kayong 6 na buwan sa trabaho at inoobserbahan pa ng employer ninyo ang galawan mo. Pangatlo, kapag casual employee naman kayo, gumagawa kayo ng trabaho na hindi pasok sa pangangailangan talaga ng employer ninyo at hindi pa umaabot sa 1 taon ang aktwal na paninilbihan ninyo. Halimbawa, kung isang driver kayo na pansamantalang nagtatrabaho bilang isang delivery boy sa isang panaderya dahil sa dami ng orders nito ngayong Pasko, tandaan ninyo na mahalaga ang distinction na ito dahil kapag pasok ang aktwal na trabaho ninyo sa pangangailangan talaga ng employer ninyo o kaya naman lumagpas na sa 1 taon ang total na paninilbihan ninyo, dapat gawing regular employee na kayo. Pang-apat, kapag project-based employee kayo, gumagawa kayo ng trabaho na hindi talaga pasok sa aktwal na pangangailangan ng employer ninyo, kung di nagtatrabaho kayo para sa isang proyekto sa loob mismo ng negosyo nito at matatapos rin ang employment ninyo as soon as matapos ang nasabing proyekto. Halimbawa, kung isang karpintero kayo na pumasok kayo sa isang panaderya upang gawin at tapusin ang bagong extension nila. Panglima, kapag seasonal employee naman kayo, gumagawa kayo ng trabaho na pasok talaga sa aktwal na pangangailangan ng employer ninyo. Ngunit umi-extra lang kayo dito sa panahong kailangan ng serbisyo ninyo ng employer ninyo. Halimbawa, kung isang panadero kayo sa isang panaderya, ngunit pumapasok lang kayo bilang isang ekstrang panadero sa panahon ng Pasko. Dahil sa panahong ito ay nagdadalawang shift ang panaderyang ito sa dami ng orders nito. At ang pang-anim, kapag fixed-term employee naman kayo, hindi na mahalaga kung pasok ba o hindi ang ginagawang trabaho ninyo sa aktwal na pangangailangan ng employer ninyo. Ang mahalaga lang dito ay kung may fixed term na kontratang pinirmahan kayo. Sa madaling salita, kapag isang casual, project-based, or seasonal employee kayo at may pinirmahang fixed term employment contract kayo, matik na considered na isang fixed term employee na rin kayo. Bukas, pag-usapan naman natin ang mga legal na sahod at benepisyo ng mga nasabing uri ng empleyadong ito. Genius!